Isa-isa nang nagkalasan ang mga kandidato ni Bongbong Marcos sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Ito'y matapos ang pagtraidor ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nang ito'y kanilang ipaaresto at minadaling pinadala sa daheg ng The Netherlands. Ayon pa nga sa balita ay takot na di umano ang karamihan sa mga kandidato ni Bongbong Marcos na madamay sa galit ng taong bayan. Kaya naman, kanya-kanya na silang pulasan sa partido ni Bongbong Marcos. Matatandang nauna nang umalis sa bagong alyansa ang mismong kapatid ni BBM na si Senadora Amy Marcos. Napabalita din nakakalas na rin si Senadora Pia Cayetano na kilalang taga-suporta ng mga Duterte, lalo na ang kapatid nitong si Senador Alan Peter Cayetano. Ang susunod naman nakakalas ay si Camille Villar na kilalang maka-Duterte ang pamilya at kung maging independent ito ay walaan niyang magiging problema dahil may makinarya ang pamilya Villar at kayang ipanalo ang kanyang kandidatura kahit hindi umasa kay Bongbong Marcos na puro kamalasan lamang ang hatid sa kanila. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, huwag po kayong maniwala sa survey. Mind conditioning yan, bayad sila ng mga politiko. Lahat ng mga nakausap ko, straight PDP ang iboboto. Sa May 12 ang tunay na survey, kaya takot ang alyansa at nagpapanik na. Lumabas na ang katotohanan, alyansa ni Bangag na buwag dahil sa katarayduran ni Coting at dahil sa korupsyon at weak leader. Akala kasi nila kapag naaresto na si Tatay Digong, katapusan na ng Duterte. Malaking pagkakamali nila. Hindi nila naisip na ang taong bayan ang nangmamahal kay Tatay Diggs, 90%. Lagot sila, straight PDP laban po tayo. Pia Cayetano, inaasahan ko yan dahil hayagang kinontra ang illegal arrest kay FPRRD ng kapatid niya, ikalawang kakalasiping Lacson. Si Amy Marcos at Camille Villar ang mga nauna. Palagay ko, kapito ko si Tito Soto dahil ang anak niya ang chairman ng MTRCB. Ibang Soto, maliban kay Vico Soto, mga kasama sa alyansang Bagoong Pilipinas. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nanlalamig na raw. Oh? Kanino? Sa kanyang kapatid. Akala ko pa naman. Hindi kay First Lady. Hindi ba the other way around na yung kapatid ang nanlamig sa kanyang Pakinggan natin. ading? Pakinggan natin si Senador Amy Marcos. Yeah, Ano sige. nga ba talaga nangyari? Senador Amy. Super ate. Hirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Ni isa na lang po, okay lang, kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyong to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is really the most important argument today. Ayan. Ayun. Nanlalamig na. Yung sinabi niyang soberanya, Oo. malamang ang tinutukoy niya ron is kung pwedeng gawin kay Duterte to, kay dating Pangulo, Oo. pwede rin gawin doon sa mga susunod pa. Ayun na nga. Na didemanda mo lang doon, sisiraan Oo. at sisiraan mo, Oo. tapos padadala mo na ron. Ayun na nga. Dahil hindi mo kayang patunayan dito sa Pilipinas na kriminal na yung iyong dinidemanda. Lalo yung mga impeachment official, impeachable official, no? Yes. Supreme Court, marami ho mga opisyalis ng bayan yan na impeachable eh. Paano kung gayon din ang nangyari, no? Kaya Oo nga. nga. Kaya Merong impeachment case, so kaya naman sinampahan din ang kaso sa ICC. Kaya sinasabi niya yan. Huli ka agad. Oo. Kaya ang ginawa ko ng Senador Amy Marcos, dahil dyan, total, malamig ka naman na sa akin, ayoko na rin sa'yo. Yan. Oo. Ha? Ayaw na. Ayun na. Tumiwalag na po si Senador Amy Marcos Yun, naghiwalay na ng landas. sa alyansa para sa bagong Pilipinas na suportado ng administrasyong Marcos. Alam mo, ako ang isa sa mga masasabi ko nalungkot sa balita na yan, Nelson. No? Bakit? Alam mo, kasi tayo, ugali natin, ayaw natin, lalo yung magkakapatid, di ba? Yung biological na kapatid mo, di ba? Sa laman, yung mag-aaway kayo dahil lamang sa politika. Nakakalungkot yung bagay na yan, Nelson. Kung matatandaan natin, Jen, sa tingin ko, nauna nga ang alyansang alisin siya. Dahil hindi siya binanggit. Oo, matatandaan nyo, nung last na rally, campaign rally, ay 11 na lang ang sinabi na kandidato ng alyansa, di ba? Sa Cavite yan eh. Oo.
Kaya mukhang hindi lang ito pala dyan ang mababawas sa alyansa. Oo. At meron pa bang iba? Pero ang gulo ng sitwasyon, ha? Mukhang marami pang gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, Ha? meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon lang naman natin. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama at iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pag-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala mo ba yung dalawa pa? Na in the coming days, baka... Kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may ganon. pahiwatig lang. Ito, maintindihan mo kung bakit eh. Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Oy, Maintindihan alam mo? naman natin, yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Oo. Yung Na Alan talagang Cayetano super naman. supporter. Oo, supporter. Oo. So, understandable. kinakanta-kanta ko pa naman yan. No? Alin? Yung Pia, Pia, Pia Cayetano. Hindi ba pwedeng Dante Marcoleta? Ha? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon eh? Palitan mo na. Ay, baka.